Praise the Lord. Magandang umaga sa bawat isa. Jesus called us to make a difference in this world. Ang ganda po ng mensaheng inawit ng ating pong choir. Nagpapahiwatig po ng pagpukaw ng ating pong kalooban na tayo po'y tinawag ng Diyos upang maging kakaiba sa mundong ito. Not to be more alienated with the world, but more connected with the world, showing the love of Jesus sa tao. Salamat po sa pag-ibig ng Diyos kung bakit po tayong lahat ay narito. At ako po'y naniniwala, meron pong dahilan kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon. At kadalasan pong kadahilanan ay ang inyong pong katabi. Tingnan niyo pong katabi po ninyo. Siya po ang dahilan kung bakit kayo nandito. Whether in a personal way or not, pero ako po'y naniniwala, ako po'y nandito dahil sa meron pong nagbahagi ng magandang mensahe ng pag-ibig ng Panginoon sa buhay ko po na nagbigay ng pagbabago. Ganon din sa bawat isa sa atin. God called us to make a difference in this world. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At yan po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Tayo po muli ay bumabati sa bawat isa, maging po sa ating pong mga kapatiran na hindi po natin kapiling face-to-face. Naka-online po tayo ngayon sa iba't ibang dako. Tayo po ay kanila pong nakakapiling ding sumamba sa Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. And we're so thankful that God has given us a freedom and opportunity again to worship Him in spirit and in truth. Salamat po sa Panginoon. Sino nga po ba ang may kalakasan pa rin para sumamba sa Panginoon? May mga pagkakataon po sa buhay natin na tayo po ay nanghina, nanlulupaypay, nawawala ng sigla. Wala po sa atin ang karapat-dapat na sumamba sa Diyos per se. All of us are righteous. It is by God's grace and mercy and love kung bakit tayo naging katanggap-tanggap sa Kanya. At wala po tayong may pagmamalaki. Neither ability, knowledge, and wisdom ay wala pong kakayanan ito para maging katanggap-tanggap sa Diyos. It's because of Jesus that is in us kung bakit tayo naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Be proud of the Lord, not of ourselves. Amen po ba? Purihin po ang Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Muli po tayong tumayo ng mayroong pong pagpupuri at pagpapasalamat sa Lord. Makibukas po kayo sa akin. Kung meron po kayong dalang Biblia, I hope you have your Bible with you. Kung wala man, ay wala. Talagang ganun. Pero nandito po ang ating pong teksto, 2 Peter chapter 3, verse 10 to 18. Familiar po kayo dito sapagkat ilang linggo na ho natin pinag-uusapan ito. It is a series of message, has something to do with preparing ourselves, being aware of the fact that Jesus is coming soon. Magbibigay po ng awareness, kamalayan sa bawat isa sa atin na tayo po'y may inaantay. Anumang sandali, pwedeng mangyari ito. 2 Peter chapter 3, verse 10 to 18. Ito po ang ating mababasa. Ang araw ng Panginoon darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Verse 11, kung ganito ang maging kahinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Tuloy natin. Verse 12, habang hinihintay ninyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan ninyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Verse 13, ngunit ayon sa pangako niya, may maasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, habang inaasahan ninyong bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Blines na po ng Diyos ang buhay at makapangyarihang salita na malayo po nating nabasa sa pagkakataon pong ito. Tayo po yung muling manalangin at hingin po natin sa Panginoon ng patnubay at gabay ng Banal na Espiritu habang ating pong pinagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos sa umagang ito.
Hallelujah. You are awesome in this place, Almighty God. O Abba Father, kahanga-hanga, kamangha-mangha ang iyong presensya. Hallelujah. Wala pong saysay ang anumang pagtitipon, O Diyos, kung wala ikaw sa sentro at kalagitnaan ng mga ito. Sa mundong ito, marami pong pagtitipong nagaganap. Ito may pagtitipong Kristiyano o hindi. Pero sino po yung sentro nito? To make all the gatherings worthy and meaningful, you must be the center of it all, O God. Sa pagkakataong ito, patuloy po namin ililalagay ka sa sentro ng gawain ito. Hindi po ang pastor ni sino man sa amin, Panginoon. Hindi po yung MC, hindi po yung song leader, hindi po yung mga musician, hindi po yung ushers, and all of us, O God. You must be the center of our worship. And to that, we glorify your name. And your message, the center of our focus, O God. Tulungan mo kami buksan namin ng lubos aming puso't kalooban upang amin pong matanggap ang liwanag ng iyong salita, ang mensahe mong iyong inihanda upang amin mapagbulay-bulayan sa umagang ito. Ama, 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 ang pag-ibig mong siyang yumakap sa amin, patuloy na magtuwid at magpaalala sa amin. Narito kami, Panginoon, dahil sa iyo. Lord, wala po kami pagmamalaki, lahat kami makasalanan, nagkulang, nagkamali. Maybe as we measure ourselves to others, O God, we are highly regarded spiritually more than others, O God. But Lord, sa iyong harapan, lahat kami pantay-pantay, makasalanan na pinatawad sa ayon sa iyong biyaya at kahabagan, nakasumpong ng pagmamalasakit mo, nakasumpong ng kaligtasan, nakasumpong ng iyong katwiran. At kung meron mang katanggap-tanggap sa amin, it's not because of us, but because of Jesus that is in us. Thank you so much, O God. Empower us with your Holy Spirit. Narito pong iyabang lingkod. Gamitin mo bilang daluyan ng iyong pagpapala. Palakasin mo mga nangina, patatagin mo mga nalulupaypay. Palalahanin mo nakakalimot. At muli, Lord God, huwag mo hayaan na may isa sa amin uuwi na hindi mo pinagpala. Abutin mo ang aming pangailangan, sagutin mo ang aming kahilingan. Ikaw pong maluwalhati, O Diyos. Narito po minsan pa ang papurit, pasalamat at pagluwalhati. Binabalik namin sa iyo. Sa tangit makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming samo at dalangin. Amen at amen at amen. Praise God. Kayo po'y makakaupo na in the presence of our God. The kind of Christ believers we ought to be because Jesus is coming. Ano bang uri ng mananampalataya na dapat pong maipakita natin? Yamang batid natin ang Panginoon ay muling paririto, muling babalik. Sa mga talata pong ating binasa, dito po sa 2 Pedro, Kabanatang 3, ito po'y nagpapahiwatig ng pagpapaalala sa atin ng mga bagay na dapat po nating taglayin sa buhay nating ito habang tayo naglalakbay sa mundong ito. Tayo pong lahat ay pilgrim sa mundong ito. Ibig pong sabihin, naglalakbay lang. Hindi po tayo taga rito. Pangsamantala lang. At sa bawat paglalakbayan, iba't ibang klase po ng struggles meron tayo. Araw-araw po yan. Pagkalinggo po, ang lahat sa atin mababait. Tingnan nyo katabi nyo, walang kibo, hindi nagagalit, nakangiti, masaya. Nananalangin. Pero after the service, yun po yung hamon ng ating pananampalataya. Hamon ng ating pong pagharap sa mundo na ating kinagagalawan, hamon ng pagkibaka, hamon ng pagiging matatag, at kuminsan nagiging mabuwal o nabubuwal sa ating pagtitiwala sa Diyos. Aminin po natin, we are all possess flaws and mistakes in life. No one is perfect among us, no one, except Jesus that is in us. Salamat po sa Panginoon. Hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay kong ito at sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron pa po siyang nililiha sa ating pong karakter, binabago sa ating pagkatao, sa ating isipan, sa ating kalooban, maging sa ating mga galaw at gawi. At kung meron man nakikigit na nakilala sa ating pong pagkatao, ang Diyos po yun, higit sa ating mga magulang at higit po sa ating mga kasama sa buhay. God knows very well who we are, in and out, sa loob at labas.
Sa mga talatang ito, in-emphasize po na ang pananampalataya at dakil ng katotohanan patungkol sa pagbalik muli ng Panginoon ay maaaring maging insentibo upang tayo mamuhay ng may kabanalan. Katunayan, if we believe that Jesus Christ is coming again, this must affect, the message of Christ coming again must affect our behavior. Dapat na apektuhan ito sa ating pong pagkilos, paggalaw, paniniwala, pag-unawa, pagpapasya, behavior, pag-uugali. Hallelujah. Ang sabi nga sa Luke chapter 12 verse 43, mapalad ang aliping yung kapag nadatnan siya ng amo niya na ginagawa ang kanyang tungkulin. Ano po sabi? Mapalad daw ang alipin. Tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos, hindi pala maligtas, kundi maglingkod din naman sa Kanya. We're all servant of God. Amen. Kaya pag pinag-usapan ng paglilingkod sa Diyos, ministry kay Lord, servant yun, hindi leader. Minsan kasi, ito po ang naging problema sa gawain. Gusto ng marami maging leader. But they don't want to follow orders. If you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all, sabi ng Diyos. Kakaiba po ang paglilingkod sa Diyos. Kakaiba po. Kaya salamat sa Panginoon, madatnanawa tayo ng Diyos na naglilingkod. Kung tatay ka, madatnan ka ng Diyos na maging mabuting tatay na naglilingkod sa iyong mga anak bilang tatay. Kung nanay ka, datnan tayo sa pagbalik ng Panginoon bilang isang mabuting ina, kaganapan ng ating tungkulin at huwag tayong magkulang sa bagay na yan. Sino po mga anak dito? Pakitaas ang anak, mga kamay. Tataas ko rin kasi naging anak po ako eh. Lahat tayo naging anak. Di po ba? At ang tanong ay ganito, pag dumating si Jesus, naging mabuti kaya tayong katiwala bilang anak sa bagay na yan. Ayun. Akala ng marami, ang paglilingkod sa Diyos, nakapaloob lang sa apat na sulok ng iglesyang ito. No, we're wrong with that. We as a Christians, we as a believers, 24 hours, 7 days a week ang ating pong struggle sa paglilingkod natin sa Panginoon. Pero bagamat mahalaga ito, ating pinag-uusapan, sapagkat napakahalaga na makita natin ang mensahe ng Panginoon, tumutukoy po di sa bagay na ito. Una, if we believe that Jesus Christ is coming again soon, we shall seek to live lives that are Christ-like. Ito po yung pinag-usapan natin nakarang linggo. Naalala niyo pa po ba yun? Hello. Sino po dito nakakaalala ng nangyari noong nakarang linggo? Pakitaas ang kamay. Talaga? Anong suot ko noong nakarang linggo? Oh, di nyo alam, no? Oh, see? Lalo siguro yung mensahe. Kasi kung minsan tinutulugan ng ilan. Hindi ko po alam kung ano pong ginagawa niyo sa mga oras ito habang kayo nakatingin sa akin. Habang kayo nagsasalita, malamang meron kayo ginagawa. Totoo po yun. Bakit? Ginagawa ko rin minsan yun eh. Totoo. Kaya lang, ang challenge dyan, how I supposed to attune myself attentively to the message of God. Kasi dyan aktibo ang kaaway. Aktibo ang kaaway para wag natin mapakinggan ang salita ng Diyos at ang mensahe niya. Totoo po yun. I hope na ma-overcome natin challenges na yan. Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako magsasalita ng mahaba. Mga 3 oras lang at kalahati. Joke lang po, joke lang. Joke lang. Una, if we believe that Jesus Christ is coming again soon, we shall seek to live lives that are Christ-like, holy, blameless, and God-glorifying. Mas mahanapin nating mamuhay na katulad ni Kristo, banal, walang kapintasan, at nagbibigay ng kalulatian sa Diyos. Ang tanong ay ganito, ang nangyayari pa sa buhay ko, mula noon hanggang ngayon, at sa darating pang mga araw, ay nagbibigay kalulatian sa Diyos. Pero tulad na sinabi ko, may mga pagkakataon po sa ating pong paglalakay sa mundong ito, yung patience natin nawawala. Nakalimutan natin born again tayo. Sino po dito nagdadrive ng sasakyan? Tapos biglang may kakat sa inyo? Okay? Hello? Naalala ko yung aming pong kakilala doon sa Malabon. Nagdadrive siya. May nagkat sa kanya, huminto talaga doon sa harapan niya. Tapos binusinahan niya kasi nagmamadali din siya. Bumaba sa sasakyan yung binubusinahan niya at ano sabi sa kanya, lumapit sa kanya at sabi, may problema ka ba? Tapos minura siya. Anong reaksyon niya? Gusto niya daw bumaba, gusto niyang buntalin. Kaya lang, born again siya. Kung nasa CCTV pa, si pastor bumaba, nanuntok. Wow! Patawag sa distrito. You know what I mean?
Kaya lang, mas active po, mas alam ng Diyos yung CCTV sa langit kaysa CCTV sa mundo. Mga challenge po ng buhay yun. At tayo po'y vulnerable sa mga bagay na yan. Pwede magkamali, pwede magkulang. All of us can make mistakes. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, tao lang, tao lang. Tao lang po. Ang tao nagugutom, tinatamad, inaantok, napapagod, nagagalit, nainis, nagkakasakit, at namamatay. Gayunpaman, salamat dahil kay Kristo na pag-overcome natin yung mga bagay na yun sa ating pong buhay. Amen. Ang sabi ng verse 11 to 14 no, sa ating binasa 2 Peter, kung ganito ang magiging kainat na ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Yun po yung mensaheng ipinapabot. Doon po sa 2 Peter chapter 3, meron pong mga karakteristik dyan na dapat taglay ng Kristiyano habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ni Kristo. Una po, ito pong binanggit sa verse 11 at verse 14. Ano daw yon? Ang sabi dito, nireview lang natin ating pinag-usapan noong nakarang linggo ha. Kung ganito ang magiging kahinat ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Ang mundo pala natin kinagagalawan, matutupok. Itong mundong ito. Lahat ng bagay na pinag-uukulan natin ng pansin, mawawala. Kasi pangsamantala lang talaga. Hindi ko naman sinabi dahil darating na si Lord, huwag na kayong magtrabaho, huwag na kayong gumawa ng mga plano sa buhay niyo. Huwag na kayong mamuhay at huwag na kayong magplano 10 years planning o 15 years plans. Huwag na. Hindi ko sinabi yon. Sinabi ko, gawin nyo ang mga bagay, magplano kayo na parang 10 years from now, hindi pa darating si Lord, pero lagi kayo maganda, baka mamaya dumating siya. Ganun ang laman ng puso dapat ng isang Kristiyano. Amen. Purihin ng Diyos. Sa punto na yan, binabanggit ko dito yung katotohanan na yan. Verse 14, sabi, kaya nga, mga minamahal, habang inaasahan ninyo ang bagay na ito, ano yung inaasahan? Pag sinabing inaasahan, inaantay. With expectation. Believing that it will happen anytime from now. Kasi inaasahan mo eh. Sino dito may inaasang magandang bagay siyang tatanggapin mula sa Diyos sa araw na ito? O hanggang mamaya yun. Asahan po natin yun. Amen. Kasi naniwala ka sa araw na ito, tatanggap ka ng bagay na iyong inaasahan. Amen. Praise God. Ano pa sabi rito? Pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Pwede kong ipakita na mabait si pastor sa inyong harapan. Pero sino ako sa harapan ng Diyos? Ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Kaya minsan, it would be better for us to less talk, less mistakes. Hindi ko naman sinabi huwag na kayo magsalita. I-share nyo si Lord. Hindi po ba? Bago kayo mag-comment, ito po problema ko minsan sa social media natin. Marami nagre-react ka agad sa isang bagay. Before you click, think. Pray first before you think. Pray first. Kasi minsan think and then you pray. Mali na yung iniisip mo, nagpipray ka pa. Dapat nagpipray ka muna para maging tama yung iniisip natin. And then, kailangan ko bang i-click o hindi. Kaya seldom you see na ako po yung nagko-comment sa Facebook. Bakit? Kasi nag-comment ako ng tama, mali sa kanyang dating. Totoo yun. Kasi ang kahulugan nasa may katawan. The meaning is in the person. Hello, di ba? Pag sinabi kong, hi, kumain ka na ba? O, anong dating nito sa inyo? Aba, kinakamusta ako ni pastor. Di ba? Pero kapag kakaaway nyo nag-message sa inyo, iba dating noon. Hindi nyo friend ang nag-message sa inyo, hi, kumain ka na ba? Balak akong lasunin ito ah. Nasa isip natin kakaiba, di po ba? Ano pong ibig kong sabihin? The meaning is in the person. Kaya mas maganda, pagka meron kayong disagreement, mag-usap kayong personal. Huwag niyong daan sa text. Huwag niyong daan sa message. Bakit? Heart-to-heart talk. Heart-to-heart talk. Hello. Di po ba? Marami hong nanliligaw ngayon through internet. Meron ako nakausap, pastor, kakasalin po kami. Kayo po magkakasal. Sino magkakasal? Nakita na ba? Hindi pa po. Magpapakasal, hindi pa sila nagkikita. Uso ngayon yan. Siguro meron dito ngayon. No? Hello? Meron pa ba? Uso yan. Hindi lang dito. Doon po sa lugar ng Nabotas, may kinakausap po, pastor. Kakasal na po ako. Sino mapapahansa mo? Praise the Lord. Sabi ko, at last.
Oh, sino mapapangasawa? Nakita na ba kayo? Hanggang ngayon po, hindi ko pa nakikita ng personal. Ang lungkot naman yan. Ang hirap nun, no? Tapos pag nakita kayo, maghisisi ka, ano ba nakain ko? Bakit ba ito napili ko? Ang problema niya kapag ka nagsasama na kayo. Di ba? Sino ho dito nagkulang at nagkamali sa kanyang ugnayan dahil nagkamali sa kanyang pagpili? Salamat, wala sa Caloocan Bethel niyan. Palapakan natin ang Diyos. Yung iba, hindi po malakpak. Malamang may dahilan. Pag-pray na lang. Amen. Hallelujah. Ang sabi rito, ngunit sa ayon sa pangako niya, may maasahan din tayo. Verse 13. Ayan. Ito po, pangalawang bagay. If we believe that Jesus is coming again soon, we shall be far more interested in the world to come than in this world. Tingnan niyo verse 13. Sabi niya sa verse 13, ngunit ayon sa pangako niya, may maasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Ito po yung pangalawang mensahe tungkol sa pag-aantay natin sa pagparito ng Panginoon. Ano sabi ni Peter? Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Tinatanaw natin beyond yung ating destiny. Hello, destiny. Ang tanong yung katabi mo, kapatid, saan ka ba pupunta? Karanasan, pagka tinanong yung tao, saan ka ba pupunta? Mamamalengke, maglalaba, mamamalansya, magluluto, papasok, tatrabaho. Bakit? Ang pananaw kasi natin madalas sa mundo. Do we ever think about heaven every day? Sino sa inyo iniisip langit? Pagising langit. Lord, kukunin mo na ba ako? Uwi na ba ako dyan? Bihira yun, di ba? Malibang ikaw ay minaramdamang mabigat sa katawan. Lord, masakit ito. Kukunin mo na ba ako? Nahirapan ko, kukunin mo na ba ako? Di ba? Ganun din. Parang yung langit, parang ospital. Langit ba ay parang lugar na hindi natin kinagagalak na puntahan. Kapatid, open your Bible. Hindi ko po sinabi ngayon nyo pong pag-aralan. Open your Bible and look for verses that describe what is heaven is. Ano bang meron sa langit? At mamamangha po tayo sa pag nag-usapan natin yan. Hallelujah. Hindi naman natin sinasabi na dahil tanawin natin, isipin natin ang langit ngayon, baliwalain na natin ang buhay natin dito sa lupa. Hindi po. Alam nyo, karamihan po sa mga agency na tumutulong at umiiral ngayon para pangalagaan ng mga mahihirap, pakanin ang mga nagugutom, take caring of street children. Alam niyo po ba, mga Christian organization ang nag-spearhead nun? Pag may kalamidad, nauuna pong tumulong ang church kaysa sa mga ahensya ng gobyerno. Alam niyo po ba yun? Pagkain sa mga mahihirap, tumutulong sa nangailangan. Activities po yan ng church. And the church is so active about that. Hindi ko sinasabi na isipin yung langit, hindi na natin gagawin yung mga bagay na tama dito sa mundo. Hindi po ganon. Habang inaantay po natin pagparito na paggawin po natin yung bagay na nararapat at tama. Kasi yun po inaasahan ng Panginoon sa atin na dapat natin gawin. We have definite contributions to make our society good. Alam niyo po ba, may contribution ka kapatid upang ang ating lipunan ay maging masaya. Ulitin ko sinabi ko, may contribution ng bawat isa sa atin upang ang ating lipunang kinagagalan ay maging masaya. Salamat sa tatlong amin. Ano pong ibig kong sabihin, Pastor? Alam nyo, meron kang papel, kapatid, upang ang bahay mo maging masaya pagka nandoon ka. See? Ang problema, madalas kayo wala sa bahay nyo. Oh, aminin na natin to. Kaya maraming tahanan, hindi masaya. Hindi fun to be with. There's more fun in our home. Parang walang amin. Lord, parang sa bahay lang namin masaya.
There's more fun in the family. Significantly speaking, ito po yung binanggit, ito yung pattern, ito yung setup ng Diyos eh. Ang pamilya po, ang Diyos po ang nagtaguyod niyan sa pasimula. Amen. Tinaguyod niya ito na may pagmamahal, pagunawaan, pagtutulungan, pagmamahalan, kagalakan. Po yun. So bakit may kanya-kanya tayong tahanang kinabibilangan upang tayo po ay maging kasahog doon sa kagalakan at kaganapan ng plano ng Diyos sa ating mga tahanan. Remember how important family is when we talk about the Jesus Christ coming. Bakit? Nung panahon ni Noah, anong sabi ng Diyos? Isama mo ang iyong pamilya. Iligtas mo sila. Concern ng Diyos saan? Sa kaligtasan ng pamilya. Nung panahon ni Lot, bago gunawin Sodom at Gomorrah, bago tupukin yun, ano sabi ng anghel? Magmadali ka, isama mo mga mahal mo sa buhay. Sapagkat ibubuhos na ng Diyos ang kanyang puot sa lugar na ito. Tingnan nyo, bago ibuhos, may paalala ang Diyos tungkol sa pamilya. Pamilya. Bakit? Pagdating sa langit, pamilya din ang ating pong uuwian doon. The family of God as a church where we belong. Kaya dito pa lamang, establish na natin yung joy in our home. Kasi may bahay tayo sa langit na uuwian. Hello? Sino pong gusto pagdating sa langit, nag-iisa na lang siya nandun? Ang lungkot naman nun, no? Sister Angel, gusto mo bang wala kang ibang kasama doon sa bahay? Hindi mo kasama si Pastor King? Oo daw. Oo daw, hindi siya papayag. No, hindi daw siya papayag. O kaya, mga mahal niyo sa buhay. Ang problema niyan, may nagtanong sa Pastor, pwede ko ba makasama si Chuchi? Sino Chuchi? Yung alaga niya, Chuchi. Mas mahal pa niya yon kaysa doon sa misis niya, sa anak niya. Ang problema, balikan natin salita ng Diyos. When God established homes, established fellowship among men, among us. Yun. Bakit tayo napunta doon? Kasi nga, speaking of heaven, ang sabi rito, maasahan natin tayo may bagong langit at lupa na pag-arian ng Diyos ng katarungan na tayong uuwian. Ang sabi ng Matthew 5:16 ay ganito, kayong mga tagasunod ko ang magsisilbing asin sa mundo. You will serve as the salt of the earth and the light of the world. Pagdating sa verse 17, pakireflect mo nandiyan po sa PowerPoint ko, anak yon. Yung verse na ito, 15 and 16 ng Matthew chapter 5, 16 and 17. Ang sabi doon sa verse 16, gayon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at papurihan nila ang inyong amang nasa langit. Ano daw dapat ipakita natin? Yung mabubuting gawa. Although karamihan sa atin talented, well-gifted, pero equate natin yun as a good work to honor God. Ang sabi rito, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at papurihan nila ang inyong amang nasa langit. Ang purpose pa rin ng ating mabubuting gawa ay para sa kalulatian ng Diyos Ama. Kalulatian ng Diyos. Kung nabibless man kayo sa ministry ng inyong pong abang pastor, it's because of God's glory and honor, not for my glory and honor. Kung nabibless man kayo sa ministry ng inyong katabi, ng inyong asawa, ng inyong mister, ng inyong tatay, nanay nyo, o ng sino mang member ng inyong family, it is for the glory of God. Yun po ang dahilan. Ang Diyos po ang rason kung bakit binigay ng Diyos ang mabuting tatay para sa iyo at sumayo yung bahay ninyo. Ang Diyos po ang dahilan kung bakit binigyan niya ng mabuting nanay ang inyong pong tahanan. At kung hindi man siya naging mabuti, may problema po, hindi ang Diyos, kundi yung taong may katawan. Kasi wala pong nilikha Diyos na pangit. Tingnan nyo katabi nyo, may pangit ba? Wala niyan sa Caloocan Bethel. Wala. Amen. Praise God. Bakit sa Caloocan Bethel? Sama na natin ibang churches. Baka sabihin nila, Pastor, makasarili kayo. No. Hindi o. Doon po sa mga nakikinig po sa akin, sa mga iba't ibang lugar sa ating distrito, hindi po ganoon. Kasama na po kayo noon. Okay. We are citizens of heaven. Pag sinabing citizen, taga-langit. Ang sabi po ng Philippians 3:20,
Ngunit para sa atin ang langit ang tunay nating bayan at mula roon hinihintay nating may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas at Panginoong Hesukristo. Ang tunay daw nating tahanan ay langit nating uuwian. Although, meron tayong bahay dito sa mundo, tama lang po yun. Habang tayo po'y namumuhay dito sa mundong ito, huwag ho natin kalimutan, meron pong mas magandang nilalayo ng Diyos sa ating pong bukas na dapat ho nating tanawin sa buhay nating ito. There is joy more in the presence of God in heaven. Hallelujah. At dahil dyan, dapat patunayan natin ang ating mga sarili na maging karapat dapat tayo sa tungkuling iniatang ng Diyos sa ating mga balikat. Kasi pag dumating yung araw na yun, we will be accountable. Pag sinabi accountable, mananagot. Magsusulit tayo sa Diyos. Madalas ko sinasabi ito eh. Pag dumating ang araw na mananagot ako sa Diyos bilang lingkod niya, dapat maging mabuti akong lingkod. Dahil mabuti akong lingkod, kung isipin ko yon, dapat sumusunod ako sa aking leader. Kaya yung mga nasa taas sa akin, sinusunod ko sila, hindi ako pasaway sa kanila. Sa biyaya po ng Diyos. Bagamat kuminsan may mga disagreement at may mga rason na kuminsan ay hindi kayo magkakasundo, but I see to it that I will follow them because it is my responsibility to follow as a servant to my leader. Mga anak, pakinggan niyo po ito. Mananagot ang bawat isa sa atin pag dumating si Lord sa pagiging anak natin. At ilagay natin yung ating kalagayan sa pagiging anak. Na kahit na kuminsan tayong breadwinner, kuminsan ganun nangyayari. Dahil tayong breadwinner, tayo nagbumubuhay ngayon sa ating mga magulang, kung ano lang sabihin natin, napapaluhod natin ating mga magulang, mali po yun. Unbiblical yun. Hindi tama yun. Hello, nandiyan po ba mga anak? Nandiyan po ba kayo? Salamat po sa Panginoon. Kasi mananagot tayo sa Panginoon sa punto na yan. Ako bilang mister, mananagot ako sa Diyos bilang asawang lalaki sa aking kabiyak. I'm not a perfect husband. Sister Nene knows that. And she too is not a perfect wife. And I know it very well. Pero ngayon pa man, we complement each other because it is by God's grace that we live together in happiness, in joy, in even moments of sorrow and hardship. Bakit? Kasi darating ang araw na haharap kami sa Panginoon, magsusulit kami sa punto na yan. And I have to develop and to improve our fellowship together. Habang tumatanda, dapat sweet na sweet. Hello. Sweet na sweet, Bima? Nilalagam na nga kami kuminsan. Pisikat. Hello, nandiyan po ba kayo? Sino po din nagtatrabaho dito? Nagtatrabaho sa opisina? Yan, sa trabaho opisina. Talaga bang nagiging tapat kayo sa boss nyo? O pag tumalikod yung boss nyo, kung ano na sinasabi nyo, ginuguhit nyo pa sa... Minsan, meron gumawa nito, ginuhit niya yung tsura ng boss niya, nilagay, kuha siya ng dart, nilagay niya doon sa dartboard. Hate management daw yun, hate management. Para mawala yung galit niya. Ginagawa niya yun. Well, tama ba yun? Nasa atin po ang pag-unawa. Pero biblically speaking, it's unbiblical. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2 ganito, that it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Ang katiwala kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Bakit? Tayo kasing lahat, katiwala lang tayo. We are not the owner of life. God is. Hindi tayo may-ari ng buhay, ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Hindi tayo may-ari ng oras, ang Diyos ang may-ari ng oras. Hindi tayo may-ari ng pamilya natin, ang Diyos ang may-ari ng pamilya natin. Hindi tayo may-ari ng trabaho natin, ang Diyos ang may-ari niya. Hindi tayo may-ari ng talent natin, giftings natin, abilities natin, knowledge and wisdom taglay natin, kundi ang Diyos. Nung nilikha tayo ng Diyos mula sa alabok, walang-wala, walang buhay, walang kwenta. From us to us, from dust to dust, we will go back. Hiningahan tayo ng kanyang spirit tayo, naging buhay na nilalang. And man became a living soul.
May pagmamalaki ba ako? Kung Diyos ang harap ko? Wala. Pero ang tao nagmamalaki sa kanyang kapwa. Ano sabi ng Panginoon? If you want to be great, learn to be a servant of all. Humble yourself in the sight of God and God will lift us up. Ang key dyan is humility. Pag sinabing humility, pagpapakababa. Hello, pagpapakababa. Sino ba sa atin may ganong karakter? Marami yan sa Caloocan, Bethel. Hallelujah. 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 Pero kung mamataas, meron din. Pero bihira yan. Bihira yan. Sabi mo sa kapatid, kapatid, hindi ka doon isa sa mapagmataas. Ayan. Kapatid, ako yung nabiblessed kasi nagpapakababa ka. Humble ka. Kuminsan. Lalo na kapag katulog. Huwag naman ganun. Mahirap naman yun. Amen. Okay. Tuloy natin ang pag-usapan. The Bible offers metaphors that teach that how God views of life. Kasi ganito, no? Paano natin tinanaw yung buhay nating ito? Pinahiram lang ito ng Diyos eh. Ang buhay natin. Ang buhay ko, pinahiram lang ko ng Diyos to. Hindi ko alam kung kailan ako matatapos sa mundong ito. Yung life na itong pinahiram ng Diyos sa akin. Dapat laging nagpapaalala sa atin ang katotohanan patungkol sa what is life about. How God views what life is. Ano ba yung buhay natin pagka Diyos na ang pag-uusapan natin, iisipin natin, paano niya tinanaw ang buhay na ito? Mahalaga ito eh. Kasi pagdating sa langit, ayon ng Diyos na tayo po'y ignorante tungkol sa Kanya, kaluwalhatian niya, kadakilaan niya at kabutihan niya at tungkol sa buhay natin ito. Ano ba itong buhay na ito sa harapan ng Diyos? Ang problema marami ngayon, there's still quest for answer to what life is all about. Kaya sumikat yung aklat ni Rick Warren, yung purpose-driven life. Sino po nabasa pa yung aklat na yon? Nag-undergo ng 40 days of tedious learning about the purpose of life. Naging best-selling book po yun. Ginamit po sa discipleship program. Kaya pag-usapan po yung materials, napakarami na po materials tungkol sa discipleship. Huwag na kayong gumawa ng panibago pa. Bakit? Napurga nga ng ilan, hindi lang ina-apply, hindi lang binabasa. Ang katotohanan na yan. Katulad natin, meron po tayong I am. Ano po yung I am? I am what I am. Ano yung I am? Intentional move. Sino pong may copy ng intentional move? Amen. Salamat sa 5 amen. Mukhang 5 lang ang nagbasa ng I am. Nilimbag po yan, pinoduce at ginamit po natin para maging materials for us to learn about the purpose of life, who Jesus is, serving the Lord, knowing Christ, serving Christ, and sharing Christ. Amen. Ang tanong, meron pa bang kulang doon? Wala. Ang problema, application. Ganon din po sa purpose-driven life. Ang buhay natin pinapaalala na may dahilan ng Diyos kung bakit ipinagkaloob ang buhay na yan. Ang buhay kong ito, mayroong purpose si Lord kung bakit binigyan niya ako ng buhay at kung bakit ako nakatayo ngayon at kung bakit meron akong panibagong lakas at kakayanan na magpahayag ng salita ng Diyos. May purpose siya. May layunin siya. May purpose din ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang problema lang po, doon sa purpose, sinasantabi ng ilan at yung sarili nilang gusto, ang iginigiit nila. Salamat, wala sa Caloocan, Bethel niyan. Bakit naman lagi ganun, Pastor? Di ba magandang dating nun? Hello? Dahil wala naman talaga eh. Hello? Nandiyan po ba kayo? Lahat mababait. Salamat sa 5 amin. Magawa ka ng iba. Dagdagan naman natin. Lahat mababait. Di ba? Naawa ko kayo. Okay na. Alam niyo, nakakahawa po yung kabaitan at nakakaawa din yung kawalan nito. Nakakaawa po yung kasimangutan. Kayong umiti po kayo kung gusto niyo maging masaya ang mundo na ating kinagagalawan. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Ano yun? Sa pananaw ng Diyos, una, life is a test. 3 things about life in God's view. Una, life is a test. Di kayo magtataka kung bakit. Huwag na kayo magtaka kung bakit sa banal na kasulatan, yung salitang trials, temptation, refining, testing occurs many times. Mababasa niyo sa maraming pagkakataon yung salitang pagsubok, tukso, pagtutuwid, pagdarang sa apoy. Ano pa? Yung testing.
pagsusuri, problema. Ang sabi ng pag-aaral, it occurs 200 times in the Bible, the word trials, temptations, and testing. Because life is testing. Sino po dito nag-aaral? Ni minsan hindi kayo nag-test. Meron po ba? Graduate ka na wala man lang ka-test-test. Wala. Because life is a test. Si Abraham, tinest ng Diyos yung kanyang faith. Because life is a test. God constantly watches your response to people, problems, success, conflicts, illness, disappointment, and even the weather. Bakit? Bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga problemang ito? To test our reactions and attitude. Bakit ka may problema? Bakit may pagsubok? Upang i-test ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Nakita niyo po yan? Bakit ka ginalit? Upang i-test kung may patience ka. Bakit ka mag-aasawa? Upang i-test kung kaya mo talagang magmahal ng lubos, magpasako, tumugon sa pangailangan ng iba. Life is a test. May pagsubok ka ba? Bahagi po ng buhay yan. Parang nonsense, no? When God made human, He allowed us to face a lot of testing, trials, and temptations. Pag tinutokso, it is a test of our endurance against temptation. Hello? Di po ba? Sino po dito ayaw ng testing? Bago nga kayo bumili ng cellphone, tinetest nyo eh. Pakitest lang. Di ba? Hello? Yung iba nga, bago bumili, taste test naman. Wala niya sa Caloocan Bethel. Hindi marunong pa taste test sa Caloocan. Basta pagkain, kinakain yan. Wala lang taste test. Kaya wala napapanis daw dito. Dito ko lang alam, wala doon Pastor, wala napapanis sa Bethel. Because we enjoy feasting. God wants to see who we really are, and our character is revealed through testing. Bakit kuminsan may mga suffering? Sapagkat ito po, sa mga suffering yan, nagre-reveal kung ano ang karakter meron tayo. Sino sa atin ang mapagtimpi, mainisin, magagalitin, mahinahon, marunong magpatawad, di ba? Testing proves our character. Our character. Eh, sabi ng Panginoon sa kanyang muling pagparito, dapat Christ-like ang karakter natin. Amen. Ang sabi po ng Panginoon, God wants us to pass the test. That's why God, when He tested us, He doesn't want us to test beyond our ability. Ayon ng Diyos, subukin ka nang hindi mo kaya. Sabi ng Panginoon, tinetest tayo ng ayon sa ating kakayanan. At ang sabi ng Romans chapter 5, verse 3-4, we can rejoice too when we run into problems and trials. Ang sabi ron, sa Tagalog na lang, ang sabi sa Tagalog, hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapan ating tinitiis. Bakit daw? Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Kung walang testing, walang production. Anong sabi dyan? At ang pagtsatsaga, nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao, nagbubunga ng pag-asa. Hope. So tingnan nyo, sino po dito may pagsubok? Huwag na tayong magtaka. Bakit? Life is a test. And God allowed those things to happen to test our character, to prove whether we are faithful to God or not. Amen. Pangalawa, life is a trust. Ang buhay ay pagtitiwala. Ano ibig sabihin nito? Kung bakit ka binigyan ng Diyos ng buhay, nagtitiwala sa Diyos, nagagamitin mong buhay niyan sa kanyang kapakinabangan, kanyang kalulatian, at magiging maayos ang buhay na yan. That's what life is all about, in God's view.
Sa pananaw ng Diyos, binigyan ka ng buhay sapagkat nagtitiwala ang Diyos na magagamit mong buhay na ito sa kalulatian at kapakinabangan. Kaya lang ang problema, eto, ginamit ng tao ang buhay nila sa walang katuturang bagay. Your life is not yours, it's God's. And life is a trust. Pinagtiwalaan ka ng Diyos. Life is a trust, and living this life my way is not the right way. His way is. Ano ibig sabihin nun? Ang buhay daw natin, dahil ito pinagkatiwala ng Diyos sa atin, mali na tayo po ang manguna sa buhay natin ito. Naalala niyo yung awit ni, sino ba umawit nung, and now the end is near, I saw a face of a final curtain. Ano ba ang title nun? No, tingnan nyo. His way, hindi my way. His way. Hindi naman tayo kumantay. Siya. Kaya lang, my way. I did it. My way. Yun ang madalas nangyayari. Yung gusto natin, my way, my plan, my desire, my hope, my dream, rather than His way, His hope, His word, His will, His dream, His plan sa buhay natin. Life is a trust. And it is wrong for us to make use of this life on our way, but rather His way. Everything and everyone I have are things entrusted to me by God. Therefore, I must take good care of them and prove myself worthy of His trust. Lahat ng bagay na taglay ko, tao na kapiling ko, na ibinigay ng Diyos sa akin, magulang, anak, mahal sa buhay, asawa, kapatid, kaibigan, dapat I need to take good care of them. And I need to prove to God na ako'y mabuting katiwala na mga bagay na ito. Kasi life is a trust. Life is a trust. Sino dito may laman ng bulsa? Panyo man yan, pera man yan, barya man yan, buo man yan. Bakit nasa bulsa mo yan? Hindi ko lang alam, pastor may naglagay. Hindi ho. God is the owner of gold and silver and everything we possess in life. God is the owner of wealth. In-entrust lang sa atin. And we need to be a good, trusted manager of that things in life. Because life is a test. Kung gagamitin kong buhay ko sa walang katuturang bagay, na sayang lang sa bisyo, pag dumating si Lord, pag gumarap ako sa Kanya, failure ako na maging good steward ng in-entrust niya sa aking buhay. Because life is not ours, it is just trusted to us by God. God is the owner, not us. Matalino ka? Huwag mo ipagyabang. Bakit? Ang Diyos nagbigay niyan. Ang Diyos nagbigay niyan. Ang Diyos nagbigay niyan. At dapat, maging katiwala tayo ng mga bagay na yan. Gamitin natin po sa kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah. Ito po ang sabi po ng Luke chapter 19, verse 17. Well done, my good and good servant, his master replied, because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of 10 cities. Ang sabi diyan, magaling, sagot niya, mabuting alipin dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamalayan kita sa 10 lungsod. Ito mabigat. The more God entrusted to you things, mas mabigat yung responsibility. The more God gives you, the more responsible He expect you to be. Ganun lang naman yun. Meron kang 10 anak, 10 pananagutan ang haharapin mo sa Diyos. Kasi 10 tinanggap mo eh. Hello? May isang trabaho ka, trabaho mo yung isa, pananagutan mo sa Diyos. Pero may 10 kang trabaho, 10 yun, pananagutan mo sa Lord. May isang ibang inisip, gusto namin na marami, gusto ko na ganito, gusto ko na malaki, gusto ko na... The more you gain, the more you get from God, the more you expect us to be responsible about it. Kakaintindihan po ba tayo? Hello? Hindi po gusto ng Diyos yung Jack of all trades, master of none.
Marami niyan sa Bethel. Magaling sa marami, pero hindi expert sa mariilan. Parang wala naman ata nun. Meron pa ba nun? King, meron ba nun? Meron ba na sa kalalakihan? Expert in many things, but master in none. Bagamat nabasa ko na po ang Bible, hindi po ako expert sa Bible. I admit it. May mga verses po nakakalimutan ko na. Bagamat more than 30 years na ako sa paglilingkod, hindi ko po alam ang lahat. I've been pastoring a church for almost 35 na ba? 38 years? 38 years, magpo-40 na nga. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi ko po alam ang lahat. I still need to ask guidance from my elders, from my senior pastors, ng mga buhay pa. Humingi po ko ng gabay at patnubay. Kasi inaamin ko, hindi lahat ng bagay masasagot ko. At kung meron po kayong kilala, nasagot niya ng lahat, alam niya ng lahat, mag-isip-isip po kayo. Baka Diyos siya. Na nagkatawan tao. The more God gives you, the more responsible you expect you to be. Because life is a trust. Hello? Di ba maganda yung, Lord, ang buhay ko pinagkatiwala mo, maging mabuti po akong katiwala. Ano pa ba pinagtiwala ni Lord sa atin? Ito po maganda. Lahat tayo. Lahat ng tumanggap kay Kristo, itaas ang kamay. Pati salvation is a trust. Yung kaligtasan tinanggap natin, pagtitiwala ng Diyos yan. Yung message ng Lord na nadinig natin, pagtitiwala ng Panginoon, dapat nating ibahagi sa iba. Ang tanong, may nadala ka na ba sa Panginoon sa taong ito? Kahit man lang isa. O naging daan ka sa hindrance ng gawa ng Diyos para sa buhay ng iba. Life is a trust. Life is a trust. Life is a trust. Pagtitiwala sa Panginoon. Anything I possess in life is a trust. Laman ng bulsa ko is a trust. Kaya ugali ko po, nag-iipon. Malay mo, may pagkakataon po, may project ang misis ko, na kung minsan nabibigla ako sa project. Minsan sa Papa, tatayo ako, gagawa ko ng common CR. Di common CR. Pag namin common CR, 4 na haligi lang yun, isang bout. at saka, ang tawag doon? Laboratory. Diba? Laboratory. Yun. Madali lang isipin, madaling, sige mama, kahit 3 niyan, okay, kaya ko yan. Kaya lang, hindi lang pala, sa loob pala ng, yung laboratory sa loob ng ganito, lumalaki. Life is a trust. Even plan is a trust. Ang sabi ko nga, Panginoon, salamat, tinuruan mo kaming matutong mag-impok. Mag-impok. Natutunan ko po sa nanay ko yung mag-impok eh. Pag meron ko napulot na piso, pinupulot ko po yun. Kahit maglaglag kayo ng 25, pupulutin ko. Lakihan nyo naman. Joke lang. Pulutin ko yun. Pagpapasalamat ko kay Lord, parang, Lord, salamat po. Bakit pinakita ng Panginoon sa akin yun? Panginoon, salamat, Lord. Siguro, inintrust mo sa akin ito. Inintrust mo. Iniimpok ko po yun. Tinatabi ko yun. For God's glory and honor, for missions and everything in possession. Bakit? Because all things that I possess, that God gave me, is a trust. Trust. Nandiyan po ba tayo? Sabi mo kapatid, katiwa-tiwala ka ba sa katabi mo? Sige, sabi mo, sister, katiwa-tiwala ka ba? Ayun na kausapin. Siguro may problema doon. Anyway, God knows ang ating pong responsibility tungkol dyan. Panghuli. Eto, panghuli na. Hello? Sa mga inaantok, magsabi ng praise the Lord. Panghuli na.
Last point. Life is a test. Life is a trust. And life is an assignment. Ayan. Kasi may mission tayo sa mundong ito. Sino dito gustong gumagawa ng assignment? Wala. Wala sa Bethel. Kaya tuwan-tuwa ngayon mga estudyante. Bakit? Mukhang binawasan ata yung take-home assignment, di ba? Tama ba? Take-home assignment. Binawasan na. Tuwan-tuwa. Kasi parang ayaw natin yung gumagawa tayo ng assignment. But take note of this. Life in this world is an assignment. Okay, mag-alala, kasi temporary lang assignment na yan. Okay. The Bible uses terms like aliens, pilgrims, foreigners, strangers, visitors, and travelers to describe our brief stay on earth. Ibig po sabihin, aliens tayo, travelers tayo sa mundong ito. Pilgrims, ika nga naglalakbay, tumatawid lang. Pag sinabing tumatawid, ibig sabihin makakarating ka sa dulo. Pangsamantala lang yung aksyon na yan, gawain na yan. Tayong lahat po, nasa mundong ito na meron tayong assignment. Hello? Assignment. Halimbawa, bigyan example, ako, bilang pastor, may assignment si Lord sa akin. I need to be a pastor to the church. Ayan, assignment ko yun. At darating araw, whether you like it finished or not finished, pass your assignment. Ayan, ang mabigat. Finished or not finished, pass your paper. Lord, wag muna. Hindi pa tapos. Sino po sa inyo nangopya ng assignment? Pati pangalan ng kaklan ng kopya nyo. Pagka ganun, ninervyos kayo. Sumobra naman ata yung kopya nyo. Pati yung toldok quit, hindi man lang binago. Assignment. Ako po, bilang tatay, may assignment na dapat kong bigyan ng katagumpayan. I need to work on my assignment. Ikaw nagtatrabaho ka, may assignment ka. Kaya ang buhay natin sa mundong ito, whether you like it or not, is an assignment. You don't have to suffer forever. Yung assignment na yan ay meron pong panahon ng pagtitest at panahon ng pag-submit ng assignment. Bakit? Kasi may uwian tayong langit. Amen. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. For our present troubles are small and won't last very long, yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and shall last forever. Your identity is in eternity and your homeland is heaven. So tayo po, sa ating mga assignment, gawin po natin ito hanggang sa madanan tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. Ano bang assignment na dapat mong gampanan? Ang problema lang ko minsan, baka yung ginagawa mo, hindi yan ang pinagagawa ng Diyos para sa'yo. Hindi yan yung assignment mo. Hindi na assignment mo. As I wind up with this message, basahin ko lang po yung insight na ginawa ko kanina na sinabit ko sa inyo na hindi nyo binasa. Basahin ko na lang. Hello? Sayang kasi. As I wind up. A blessed day to everyone. I used to do that. Greeting each and everyone a blessed day. Kasi gusto ng Diyos maging masaya tayo. Your life is not a mistake. Sabi mo sa katabi mo kapatid, hindi nagkamali ang Diyos kung bakit kita naging anak. Hindi nagkamali ang Diyos kung bakit kita naging asawa. Hindi nagkamali ang Diyos kung bakit ka nandito sa mundo. Your life is not a mistake. God allowed this thing to happen. God created you to have a wonderful destiny. Nilikha tayo ng Diyos upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Kaya nga may langit ng bayan na uuwian. Ang sabi ng Jeremiah 1, chapter 1, verse 5, before God formed you in the belly, He knew you. Pwede bang i-reflect yan? Nasa Facebook yan eh. Pwede mo bang i-reflect para mabasa nila as I wind up?
negative. Kayo na lang magbasa. Di, basahin natin. Have you ever thought about what's happening to you today? Naisip mo ba kung ano nangyayari sa buhay mo sa araw na ito? Bakit tayo nandito sa church? Bakit ako nandito nakatayo nangangaral sa inyo? What's the reason behind? God is testing my faithfulness. God entrusted to me a message that I need to share to you. And that is my assignment. I need to complete my assignment. Your mind seems to be confused. Maaaring naguguluhan ka. You think that you are in the wrong place, with the wrong people in the wrong time, na para bagang nagkakamali ang tadhana sa iyo. Marami yan sa mundo. Bakit nangyari ito sa akin, Pastor? Bakit sa iba hindi ganun? Ang ilan sa atin natigil sa ilang mga lugar kung saan hindi natin alam o naintindihan kung bakit tayo nasa ating mga sitwasyong ito. Sino sa inyo may problema? May bigatin? May pagsubok? Umiiyak? Isipin nyo, Lord, bakit ako nandito sa ganitong kalagayan? Ang ilan ay maaaring nasa kanilang kasalukuyang mga trabaho ng walang promosyon. Meron ganun. Hindi na masaya sa trabaho. Ang iba ay maaaring nakatanggap ng blessing ng walang struggle. Mabuti pa siya. But this insight was done to inform you that whatever is happening in your destiny is just too important for you to miss regardless of where you are. Ang mahalaga nito, anuman ang iyong kinalalagyan ngayon, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Lahat tayo may mga assignment eh. Huwag na natin kopyahin yung ating kapwa. Kung engineer siya, at hindi ka engineer, huwag ka magpaka-engineer. Kung tinawag ka ng Lord magluto, magluto ka. Hello? Be an expert labander. Kung labandera, tinawag ka ng Lord sa ganung bagay. Ang sabi rito, nahirapan man tayong pagdugtungin ang lahat ng mga broken pieces at tayuin ang mga napunit na pahina ng ating mga hindi magagandang karanasan sa buhay. Marami po niyan. Marami po ako nakausap. Lord, bakit ganito buhay ko? Parang iniwan ako ng tadhana. Alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Romans 8:28, all things work together for good to those who love the Lord, to whom He called according to His purpose. May mga struggle tayo? Yes. Why does God allow those things to happen? Tanawin natin yung bukas. Baka may purpose si Lord. Makita na lang natin bukas. One of the most challenging things about our lives in this world is the real deal about our life's journey. The exciting good news about the Christian journey is that we do have a wonderful destiny. Kasi sabi ni Peter, may langit tayong uuwian. Ito ang sabi ni Apostle Paul, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. At hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. 2 Corinthians 2:4-18. Nababawasan ang atensyon sa buhay natin kapag alam natin ang katapusan ng kwento. We know the end of our story. Grave is not the end of life, but it is the beginning of eternity in the presence of God. Kapag hindi natin kailangan magtaka kung ang mga bagay ay magiging masama, ito ay nakakapekto sa ating pananaw at sa ating saloobin. Ito ang dahilan kung bakit ang mga believers of Christ ay may kakaibang pagdalamhati. Kapag ang mga mananampalataya ay nawalan ng pamilya o mga kaibigan na mga mananampalataya din, sila ay nagdadalamhati. Dahil namimiss nila ang taong nawala na kasi namatay na nga sila. Ngunit alam din nila na sila ay nasa mas mabuting lugar sa langit kasama ng Diyos magpakailanman. Tingnan nyo, lumulungkot tayo pero nagagalak ang ating puso sapagkat merong maganda silang patutunguhan. Sa isang kahulugan, tayo nagdadalamhati para sa ating sarili dahil kailangan nating humanap ng paraan para maka-move on nang wala ang ating mahal sa buhay. Meron kong kumusta sa akin, sabi ni Pastor, 1 taon na po, anniversary po ng pagkamatay ng aking asawa. Ang sabi ko sa kanya, mabuti ang Diyos kasi hindi kanya iniwang nag-iisa.
Kaya you need to move on. Move on. Darating ang araw, ngunit tayo nagdadalamati na may pag-asa dahil alam natin ang katapusan ng kwento. We know the end of the story. Isang araw, makakasama natin sila sa langit, makakasama natin ang Diyos magpakailanman. Amen. Hello? You have hope even when there is loss. Paano natin nagagawa ito? Kailangan natin magkaroon ng mas bigger perspective at mas longer view of life. Kailangan nating i-refocus ang ating atensyon. Kailangan nating ihinto ang pag-iisip tungkol sa mga narito lamang at sa mga ngayon at pansamantalang bagay. We need to start living as if there is much more to our stories. Because we do know the end of our stories. There is life eternal in the presence of God. There is assurance of salvation in Jesus. This life not all there is today. This life is not all there is today. Kung titignan mo lang ang ngayon at kung anong nangyayari ngayon, mawawalan ka ng pag-asa. Magkano na ang presyo ng kamatis? Dati ang problema natin, sibuyas. Ngayon, kamatis. Hello? Tapos gasolina pa. Tumataas. Parang gusto na lang natin maglakad. Hallelujah. Diba? But if you can see what's happening to you in light of eternity, mamalalaman mo na ang buhay na ito ngayon ay paghahanda para sa susunod na chapter ng iyong life stories. Because God made life for eternity. It's very clear that God is getting us ready for eternal life. Tulad na sinabi ko, hindi naman ito iniisip natin kada umaga eh. Iniisip ba natin eternity, paggising natin? Hindi. Madalas, ang plano natin pangsamantala lang. Itong tinatanong na promise ni Jesus, huwag na kayong mabalisa. John chapter 14, verse 1 to 4. Ano sabi rito? Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking amay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaganda ko na kayo ng inyong matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon at alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sabi sa verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but through Him alone. As I used to wind up every insight with a heart-searching questions, let's take this one. Ilan po mga tanong. Do we believe that our lives are not a mistake and God created us to have a prosperous destiny? Naniwala ba kayo hindi nagkamali ang Diyos kung bakit binigyan tayo ng buhay at ang ating destiny maganda, ang ating kinabukasan? May langit po tayong uuwian. Amen. In our losses that cause us to grieve, are there other areas of life na binabago ng pagkakataon ng walang hanggang pananaw ang ating focus at attitude? Nawalan ka ng bahay, nawalan ka ng hanap buhay, nawalan ka ng mahal sa buhay, pero hindi natatapos ang kawalan dyan kasi meron tayong inaasahang magandang bukas sa ating pong kalagayan. Because we base our experience sa pagiging isang Christian ba, nakaramdam ka ng mas less pain mula sa ating mga losses habang tayo nagdadalamati? Yes. Nung mawala nanay ko, tatay ko, nung mamatay sila, bagamat umiyak. Ako po naging speaker sa homily. Hindi ganun kadali, ang hirap. Pero pinalitan ng Diyos yung kalungkutan ko ng kagalakan. Bakit? Because I do believe na sa maganda silang kalagayan. At darating araw, makikita kami ng mukhaan. Amen. Because we have a great, best, good destiny. Hallelujah. Saan mo ba gugugulin ang iyong eternity? Do you believe that there is more to life? There is more to your life story? Hindi natapos ang chapter ng buhay sa mundong ito. God has promised us something much better than this world. There is heaven waiting for us. Ano ba sa palagay mong paraan that God uses in making us spiritually mature right now and getting us ready for eternity? Ano yung paraan? Be connected to Jesus, with Jesus.
Be more closer to Him. Ang tanong, as I wind up, kamusta na kapatid ang relasyon mo kay Kristo? Malapit na malapit ka ba ngayon kaysa kahapon? Malapit na malapit ka ba ngayon kaysa kahapon? O mas malapit yung girlfriend, boyfriend, o mga taong kapiling mo, best friend mo kaysa kay Lord? O mas malapit yung cellphone mo kaysa kay Jesus sa puso mo? Huwag nawa. May magandang layunin ng Panginoon. Life is a test, life is a trust, and life is an assignment. Tayo pong lahat ay tumayo sa presence ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw kapatid, paano mo tinanaw yung buhay mo? How do you view your life that God has entrusted to you? Pag dumating si Jesus ngayon, sino sa atin ang masayang sasalubong? Laging naisip, ang buhay ay Kristo. Hallelujah. Awitin po natin yung You're awesome in this place, Almighty God, sa diwa po ng panalangin. Kung alam niyo pong nangusap ang Panginoon sa pamagitan ng mensahe and you want to revive your fellowship with God, to renew your relationship with the Lord, you can come dito po sa altar at mag-recommit tayo ng ating sarili sa Panginoon. Kung nawawalan tayong sigla na isipin yung langit na ating uwian, parang hindi yun ang focus natin. Hindi ko sinabing isipin natin ito, huwag na tayong magplano. Kundi habang tayo nandito sa mundo, tama lang gawin natin yung normal nating gawain, pamumuhay. Pero huwag natin kalimutan, anytime from now, Jesus might come. Hallelujah. Meron kayong problema at kahilingan, mga bigating dala-dala, just come and we will ask God to touch our lives and fill us with His presence. Hallelujah. Yung inyong pamilya, gusto mo bang maging light ka sa iyong tahanan? Be a channel of blessing to your loved ones. Just come and ask God to help us. Be a channel of blessing to people around us, especially to our homes. Make use of our lives as God's channel of salvations, channel of His message, of His blessing. Hallelujah. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. Dakilang Diyos, aming Ama, patuloy kaming lumalapit sa trono ng biyaya at kahabagan. Lumalapit po kami, Panginoon, na may kababaang loob. Inaamin po namin sa aming mga sarili. Kung wala ka, wala kaming magagawa. Ikaw ang may-ari ng buhay. Bagamat ang buhay namin sa mundong ito'y punong-puno ng pagsubok, testing, tukso, trials, suffering. But Lord, you allow such thing, O God, to happen to test our faith. Help us, O God, to gain grounds. Tulungan mo kami, Panginoon, magtagumpay, O Diyos. Tulungan mo kami maging karapat-dapat, Panginoon, O Diyos, sa iyong harapan. Kung meron mang pagkukulang kami nagawa, O Diyos, kami nagkamali, nagkasala, naging bigo, Panginoon. Sa pagsubok na ito, O Diyos, humingi kami ng tawad, humingi kami ng kalakasan, at muling pagkakataon, Panginoon, O God, na ma-retake namin yung test upang kami, Lord God, ay pumasa, Panginoon, sa mga pagsubok ng buhay. Alam namin, Panginoon, hindi mo kami iiwan, ipababayaan man. At ang kalingat, patnubay mo'y nandyan, O Diyos, at di mo hayaan kami po'y humarap sa mga pagsubok na hindi namin kaya. Sa tulong at biyaya ng Banal na Espiritu, sa tulong at biyaya mo, O Diyos, mapagtatagumpayan namin ang mga pagsubok at problema at suffering dumarating sa mundong ito because you care for us, Lord. You said, Lord God, cast all our cares upon you, for you care for us, Lord. O God,
Amin pong nilalagak ang lahat ng aming mga kabalisahan, problema, bigating daladala at pagsubok, O Diyos, sa iyong mga kamay. Kung meron man sa amin may karamdaman, Lord, let your healing touch be upon them in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Tulungan mo silang magtagumpay sa mga suffering na ito. Ama, 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 sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, we claim your power, we claim healing, we claim victory, oh God, in the name of Jesus, the name above every name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God, papagtagumpay mo bawat tatay, Panginoon, sa kanilang mga responsibilidad na iniatang sa kanilang mga balikat. Lord, life in this world is a trust. Ang buhay namin, Lord, pinagkatiwala mo sa amin. Tulungan mo kaming gamitin ang buhay na ito sa isang makabuluhang paggamit, O Diyos. At kung may man, Panginoon, nagkulang, nagkamali, nagastusin ang buhay namin, Panginoon, ayon sa iyong katwiran at kalooban, patawarin mo kami, Panginoon. Kung nagkulang kami ng panahon at oras na kilalanin ka, pahalagahan ka sa aming pong buhay. Nagkulang kami ng oras at panahon sa aming pamilya, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin, patawarin mo kami, O Diyos. Kung maraming pagkakataon, Lord, ang panahon namin ginugol namin sa labas at nawala kaming puwang, O Diyos, nabigyan ng panahon ang aming pumamahal sa buhay. Lord, forgive us, O God. Forgive us, Lord God. Make use of my life as a channel of your blessing, and let my life shine upon my loved ones, especially at our homes, O God. Make our homes happy. Make our presence, O God, sa namin maging magabuluhan, maging masaya, at gamitin mo ang buhay namin, Lord. Daluyan na yung pagpapala, kagalakan sa aming pamilya. In the name of Jesus, Lord God, Lord God, inintrust mo kami, Panginoon, na mga bagay na ito. Tulungan mo kami maging tapat, na maging mabuting katiwala, Panginoon, sa lahat ng bagay na yung pinagkatiwala sa amin, sa lahat ng relasyon meron kami. Tulungan mo kami maitaguyod ito, O Diyos, na kung saan ikaw ang napapangalangalan, ikaw ang naluluwalhati, ikaw po ang nadadakila, O Diyos, aming Ama. Hallelujah. Lord, inintrust mo sa amin, O Diyos, ang mensahe ng kaligtasan. Tulungan mo kami bilang maging daluyan ng pagpapala mo, na may bahagi po namin sa mga hindi pa nakakilala, hindi pa tumanggap at hindi pa ligtas. Ang mensahe ng pagliligtas mo po, Panginoon. Yes, God. Alam namin may klina lang ang panahon, malapit ka nang dumating, nasa huling araw na kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging masipag sa gawain po ng pag-iibanghelyo. Lord God, yung mga salita mo na aming nadinig, minsan aming naunawaan, aming natutunan, tulungan mo kami, wag namin itong sarilinin lamang. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y pagkatiwala din namin sa iba. Ibahagi sa iba. Yung aming mga talent, Lord God, giftings and abilities in life, in-entrust mo rin ito sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami maging mabuting katiwala. Saan man kami nandoon, maging daluyan kami ng pagpapala para sa iba. Hallelujah. Hindi para maging magyabang dahil sa aming kakayanan, kundi para, Panginoon, maluwalhati ka, O Diyos. At kami naging daan upang mapalakas at matulungan ang aming kapwa. Salamat po, Panginoon. Lord, we believe that life is an assignment. Bawat isa sa amin, binigyan mo po ng tungkulin na dapat gampanan sa mundong ito. At dumating man yung araw at oras, Panginoon, na sabihin mong, pass your paper, Lord, tulungan mo kami na ang aming assignment ay aming napagkumpayan. Ang aming mission, aming naganap. Help us, Lord God. Help us, O God, to gain grounds. Help us, O Lord, to achieve and to accomplish, to finish the task that you entrusted to us. Lord, ang amin pong mga assignment. Sa mga tatay, be a good father. Lord, sa mga nanay, be a good mother, a godly one. Sa mga anak, be a good children, O Lord. Be a good son to their father. Be a good daughter to their mother. Be a good sibling to their brothers and sisters, O God. Be a good members of our families. Be a channel of blessing. Let our light so shine, O Lord. Be a salt of this world, O Lord.
Oh God, make use of our lives, oh God, as a blessing to people around us, especially, Lord, to the people within our homes, oh God, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, Ikaw po maluwalhati, madakila. May your presence, oh God, be seen in us. Yung Christ-likeness, Lord, sa iyong pagparito, Panginoon, madatnan mo. Tunay po na nagagampanan po namin aming mga tungkulin, oh Lord God, in Jesus' name. Kapatid ko, meron pong bigo sa kanilang assignment, Ama, tulungan mo sila. Tulungan mo sila, bigyan mo sila muli ng panibagong pagkakataon, O Diyos, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, salamat po. Salamat po. Papagtagumpayin mo kami, Panginoon. Lord, papagtagumpayin. At the end of the day, Lord, as we come to you, facing your judgment seat, help us, Lord, to be more accountable, to be more responsible in our role in this world. Panginoon, for your glory alone, O God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. Lord, continue to bless, to empower these people, O Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat po. Mighty God, you are awesome. Palasalamatan po natin ang Panginoon. At saan man tayo naroon, may the awesome presence of God be with us. Hallelujah. May His name be glorified. May His name be lifted up high. Worthy you are, O praise and thanksgiving, O God. Lives we reign. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Hallelujah. 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 Ama, salamat po. Napakabuti mo sa amin. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapwa naming kamanggagawa, kapatid sa pananampalataya, na hindi po namin kapiling ngayon, subalit nakatune in sa aming online service. Lord, saan man sila naroon, Lord, continue to empower them, bless them, and pour out your provisions upon them that you have prepared for them to receive right at this moment. Thank you so much, O God. All the glory, honor belongs to you, and praise is yours. In the mighty name of Jesus, ito pong aming dalangin, and everybody says, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magpalain tayo ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa napakagandang mensahe natin ng ating Pastor June. Hallelujah. Dako na po tayo sa pinakamahalagang gawain ng ating pagbibigay. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa lahat ng mga blessings, Panginoon, na natatanggap namin, Panginoon. Lord, tunay na sapat ang iyong biyaya sa bawat sa amin, Lord God. Hindi ka nagkukulang, Lord. Lord, patuloy namin hinihiling, Lord God, ang patuloy na pagpapala mo, Panginoon, sa lahat ng mga may business, Panginoon, lahat ng mga may trabaho, Lord God, lahat, Panginoon, naghahanap buhay, Lord God. Lord, pagpalain mo sila, Panginoon, silang mga nagbibigay, Panginoon, sa bayan-sambahan ito, Lord God. Lord, siksik, liglig ito umaapaw, Panginoon, ng iyong pagpapala sa bawat sa amin. Kaya marapat lang, Panginoon, ibalik namin sa iyo ito, Panginoon, sa magitan ng aming pagbibigay, Lord God. Ikaw lang madakila, Panginoon. Ikaw lang, Lord God, may itaas, Panginoon, sa aming pag-offering, Panginoon, ngayong araw ito. Ito pong aming isang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Po, yung mga offerings po natin, ilalagay po natin sa likod po, sa offering box.
Now, dadako po tayo sa isang special announcement. Tawagin po natin si Sister Ellie. Amen. Hindi na siya special, super special na siya. Super special na. Ayan na po. So, Saints of Service na po tayo sa Friday na po ang aming mga alis. At patuloy po ang aming panawagan na kami po ay inyong samahan sa inyong panalangin. Higit sa lahat ay ang inyong patuloy na pag-participate po. Nagpapasalamat po kami na ang aming mga kapatid po, kung nasaan kayong dako ng mundo, napaabot niyo po ang inyong pabaon, tulong, financial, material na at mga panalangin nyo. Bahala na po ang Diyos, magbalik po sa inyo, siksik, liglig at umaapaw. So ito po ay patuloy namin pong inaano po sa bawat isa. Yun pong mga sasama sa amin sa Friday na po ang alis natin. Balik po natin the next Sundays pa, 2 Sundays po tayong wala. So meron na pong mga nag-volunteers talaga at meron naman pong gustong-gusto pero hindi pa po nagdidesisyon at this moment. Meron naman po dyan na nag-aalanganin pa siya kung magpupunta siya hindi. Usap po tayo after ng service po mamaya at tayo po ay dumulog din sa Panginoon. So, patuloy niyo po kaming isama sa inyong panalangin. May mga cell groups po. Kung kayo po ay may ipapadala from your cell groups, sobrang appreciated po yon para po pagbalik natin, magamit din po natin. So ito po ay intentional 10 days na in-house training, hindi lang training kasi mag-field na talaga tayo within 10 days. Kaya marami pong salamat po sa inyo pong patuloy po na pag-abot po sa mission na outreach na ito. Sobrang, sabi po nga ng mensahe ng ating pastor, maging ready po tayo, malapit nang dumating ang Panginoon. Importante, maging mamalakaya tayo ng mga kaluluwang ipepresent natin sa Panginoon. At ito pa po yung gaano kaimportante yung ating Saints of Service na ito. Pray po ninyo na sa inyong participation doon sa lugar na aabutin natin. Malay nyo, nandun yung mga mahal ninyo sa buhay, nandun doon yung mga kamag-anak nyo na masishare ng salita ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, to God be all the glory, cover us with your precious blood. Jesus, kasi yun po yung kailangan ng mission team. Alam nyo po, pag kaluluwa ang pinag-uusapan, sabi ng mga trainer, nasa battle tayo. Na hindi po kami maglalakwatsa, hindi po kami nasa gera po kami. Kaya lahat po tayo, salamat sa panalangin nyo, even yung mga daughter churches natin na magpapadala ng kanilang representative, ipanalangin nyo po. Huwag nyo po kaming pabayaan sa panalangin at sama-sama po tayo na patuloy po ipagkatiwala itong gawain na to sa Panginoon. Kaya once again po, maraming salamat. God bless everyone. Yung mga nagpaabot po ng inyong support, marami pong salamat. Ang Diyos na pong bahalang magbalik sa inyo. Sabi nga, kapag ano po yung tinanim natin, expect po na aanihin natin, meron pa po yung tubo pag sa Panginoon natin ininvest po yung ating pagtatanim. So marami pong salamat with the leadership po ng Caloocan Bethel. Marami pong salamat. Hindi namin kayo kilala isa-isa, pero ang Lord kilala po kayo at alam po ninyo ang puso. Alam ni Lord yung puso nyo para sa gawain niya. So once again po, yung mga sasama, nag-aalinlangan sumama, hindi pa nagdidesisyon sumama, mag-usap po tayo after ng service. Palakpakan po natin ng Lord. Amen. Salamat sa Lord. Let's claim victory sa gawain ng Panginoon sa San Juan. Amen. Amen. Meron pa pong isang special announcement. Magkakaroon po tayo ang lahat ng mga all department heads and officers, Ignite participants, and daughter churches pastors. Magkakaroon po tayo ng leadership meeting on September 30, last Saturday of the month. That is 9 a.m. Magkita-kita po tayo. Pakimark po sa calendars nyo. Imimit po tayo ng ating Pastor June.
sa araw na ito. Again, all department head and officers, all Ignite participants, kahit sa mga daughter churches pa yan, and all daughter churches pastors. Ayan, kita-kits po tayo September 30. And sa ating po mga regular announcements, meron po tayong prayer meeting every Wednesday, 7:30 sa Zoom. And Friday, ang ating Bible study, 7:30 din po sa Zoom. And ang ating mga fellowship po, right after the service, ang ating kalalakihan, every Sunday, and ang ating kababaihan, every Sunday, except first Sunday of the month. Ang youth, right after the service din po. At ang ating children's ministry or children's church, 9 a.m. po yan every Sunday. So yung mga anak nyo po na isasama nyo, pwede nyo po silang i-lead sa baba para maturuan sila. Amen. At sa atin pong Vesper service, yan, every Sunday, 5 p.m. po. Hallelujah. Sige po, kung wala na pong mga announcements, tayo po tayong lahat. Awitin natin, God is awesome in this place. At tayo pa yung mananalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, not shaken, cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Set the captives free and make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. I found where I belong. We belong to Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, worship you, God. Oh, I found where I belong. I'm a living soul. In this house I will roam. Oh, I found where I belong. I'm a living soul. In this house I will roam. Oh, I found where I belong. I'm a living soul. In this house I will roam. There is power. There is power here for miracles. Set the captives free and make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. Hallelujah, Jesus. You are awesome in this place, Lord God. Salamat, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, malapit ka nang dumating, Lord God. And may you find us faithful when you come, Panginoon. Lord, thank you, we are just pilgrims in this world, Lord. Manlalakbay lang kami, Panginoon. Hindi to ang aming permanenteng tirahan, Lord God. We are citizens in heaven, Lord God. Salamat, Panginoon. And we look forward for that, Panginoon. At sa ngayon, Panginoon, habang kami nadarito, Panginoon, alam namin, Panginoon, marami pang pagsubok kaming daraanan, Panginoon. Pero naniniwala kami at pinangahawakan namin pangako mo, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, ipababayaan man, Lord God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, mapangalagaan namin ang aming mga testimonies, Panginoon. Bilang mga Christians, Panginoon. Lord, ordinary man, o Panginoon, leader kami sa church, Lord.
pangalagaan namin, Panginoon, testimony namin, Panginoon. Because we wear your name, Panginoon. Suot namin ang pangalan mo, Panginoon. Pangalagaan namin ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. That we control our temper, Panginoon. Lahat, Panginoon, mga attitudes, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, ay maiayos, Panginoon. May ilagay sa ayos, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming ingatan, Panginoon, sa paghiwa-hiwalay. Patuloy ka namin may itaas, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga salitang narinig namin, Panginoon. Madala namin ito, Panginoon. Mabaon namin ito. Magamit namin sa pang-araw na pamumuhay. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ito po ang aming saan panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tapos po natin ating mga kamay sa ating pong paglisan sa tanang ito ng Diyos at patuloy na paglilingkod at pamumuhay bilang isang Kristiyano. Taglayin ang bawat isa sa atin, hambasbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang patuloy na kaaliwan, pagkipisan, patnubay at gabay ng Diyos Espiritu Santo'y suma ating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. 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 God bless you po. God bless. God bless po sa inyo. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magkamayan po tayo bago tayo umalis sa tanang ito ng Diyos. God bless you po. God bless.